Hindi ba ikaw ang nililigawan niya? Naguguluhan pa ring tanong ni Oscar sa dalaga. Biglang natawa si Arya dahil sa naisip ni Oscar. Kung nagpakita ka sana kanina na itama ko agad na mali mong iniisip. Nang makaratang lalong nangunot ang noo ng binata at sumireso siya. Pinsan ko si Ken. Di malaman ni Oscar kung matutuwa ba sa narinig o mababahala. Dapat siyang matuwa at hindi masasaktan ng kaibigan dahil sa lalaking yon. Pero nang maisip si Juliet na bahala siya. Kapag nalaman itong kamag-anak pala ng lalaking yung sinasabi niyang babae nang huli, tiyak magkakamabutihan lalo ang mga to. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ang girlfriend ng pasaway kong pinsan? Biglang na-excite si Arya na makilalang babaeng napusuan ng babaero niyang pinsan. Lalong napipilan si Oscar. Kapag nakilala ni Arya si Juliet, tiyak na magiging close ang dalawa. Knowing Ashley, friend dito at madaling makalapada gaya ng loob. Pagkakataong lalong mapalapit ang loob ni Juliet sa lalaking yon. Di nakapagtataka kung kamag-anak ni Arya ang lalaking yon dahil parehong mayaman ang angkan. Ang inaalala niya ngayon ay ang magiging damdamin ni Juliet. Don't tell me hindi mo kilala ang personal ang girlfriend ng pinsan ko. Ani Arya nang di agad makasagot ang binata. Biglang napatango si Oscar. Tama, hindi ko kilala kung sinong kasama niyang babae. Pagsisinungaling niya sa dalaga. Lumaylay ang mga balikat ni Arya at disappoint sa sagot ng binata. Pero paano mo nakilala si Kuya Ken? Napakamot sa batok si Oscar at walang nag-isip ng kasinungalingan. Paninindigan niya at ayaw niyang maging magkaibigan to at si Arya. Ayaw niyang maging close ang dalawa dahil baka hindi niya na mabawi pa si Juliet mula sa lalaking yon. Never mind. Gutom na ako kaya let's start. Pag-iba ni Ashley sa paksa. Sa nakikita niyang pagkarito at alinlangan sa mukha ng binata, may pumasok sa isipan niya. Malalaman naman niya ang makukuhang sagot sa kanyang pinsan. Pagkababa ni Juliet sa kotse, dumiretso na siya sa bahay na pinuntahan at kumatok. Natawa siya ng pagbukas ng pinto. Halatang nagulat ang bakla. Gosh, madam, ikaw pala. Bakit di po kayo nagpapasabing dadalaw ka ngayon? Tarantang kinuha ni Tantan ang mga dala ng dalaga. Pinapasok to ng bahay. Surprise! Late reaction na ibalalas ni Juliet pagkapasok sa loob. Tuwang-tuwa si Karina na makitang dalaga. Kung nakatayo lang siya, sinulubong niya na to ng yakap. Nakangiti, nagmano si Juliet sa ginang at yumakap dito. I miss you po. I miss you too, iha. Thank you, dalaw. Gumanti siya ng yakap dito habang naratiling nakaupo sa sofa. Naigagalo naman kasi niya ang kamay at ang ulo. May dala po ako pagkain na maaari natin pagsaluhan. Alam ni Juliet na wala si Oscar at sinamantala na iyon upang di siya makita ng binata. Wala kasi siyang balak na ipaalam sa binata na inaalagaan niya minsan ang lola nito. Salamat, apo. Iniaalala ni Karina na tumulong ang dalaga sa pag-ayos ng lamesa kasama si Tantan. Sobrang saya niya at dadalaw siyang muli ng dalaga. Nang mapatingin sa kanya si Tantan, sanaynasan niya ito na i-text si Oscar. Agad sinunod ni Tantan ng matanda habang abala si Juliet sa paglagay ng plato sa lamesa. Napangiti si Oscar nang babasa ang text message ni Tantan. Kausap mo ba ang babaeng sinasabi mo na napangakuan mo? Nanunuksong tanong ni Arya sa binata nang mapansing nakangiti ito habang nagbabasa ng message. Mabilis na nag-angat ng tingin si Oscar at umiling. Lola ko, kailan mo pala siya ipapakilala sa akin? Tanong niyang muli sa binata. Komplikado pang lahat sa amin ngayon at nagsisimula pa lang siyang suyuin. Huwag ka mag-alala at kapag okay na kami, ipapakilala ko agad sa'yo. Ngumiti si Arya at di na nangulit pa sa kaibigan. Masaya siya at kahit papano, nagkakaroon na ng sariling desisyon sa buhay ang kaibigan. Ayaw niyang masira ang sarili nitong pamilya, ang mga plano sa buhay ng kaibigan, kaya't nagpapanggap pa rin siyang fiancé nito. Ayon sa kaibigan, mahirap lamang ang babae, kaya tiyak na hindi mapapanggap ng ama nito. Kapag may sariling negosyo si Oscar, makakawala nito sa pananakal ng ama nito. Iha, hindi mo ba talaga mahihintay ang apo ko? Malungkot na tanong ni Karina sa dalaga. Sorry po, Lola. Next time na lang at kailangan ko nang umuwi. Kahit gustuhin man niyang magstay pa ng matagal, hindi maaari. Ayaw niyang magtagpo ang landas ni Oscar sa bahay nito at baka kung ano na ang isipin ng binata. Ayaw niya na magustuhan siya ng binata dahil sa lola nito. Hindi na nang hinayang si Oscar nang hindi naabutan si Juliet sa bahay niya. Ayaw pa rin niyang malaman nito na alam niya na ito ang angel ng kanyang lola. Kailangan muna niya itong mabawi mula sa lalaking babaero na yon.
Sa halip umuwi si Arya matapos ang dinner nila ni Oscar. Dumiretso siya sa bahay nila Ken. Kailangan niyang makausap ang pinsan at baka nga tamang hinalan niya. Napasyal ka, iha. Hindi ka nagpasabing pupunta ka. Nahintay ka sana namin sa pagkain. Mag-iilaw na bati ni Jomaira sa anak ni Michael. Okay lang po, tita. Tapos na rin naman akong kumain eh. Ayoko pa pong umuwi kaya't naisip kong dumaan dito. Umalik siya sa pisngi ng ginang. Ipatawag ko lang ang pinsan mo at nasa room na siya. Nakangiting tumango si Arya at saka umupo. Naon nang bumaba sa hagdan ng Tito Richard niya. Humalik din siya dito at bumati. May problema ba? Tanong ni Ken nang maabutan na sa salang pinsan. Doon tayo sa garden. Ayaw ni Ashley sa binata at ayaw niyang marinig sila ng parents nito na naroon lamang din sa sala. Dinala ni Ken sa tabing pulang pinsan at mas tahimik doon. Alam niyang importante pag-uusapan nila at dinayo pa siya roon kahit gabi na. Kumain ka na ba? Oo, kasama ko magiging asawa ko sana. May ginawa ba siyang di maganda sa'yo? Automatic, gumanang instinct niya bilang pinsan ng dalaga. Alam niyang di na matutuloy ang kasunduang arranged marriage at masaya siya para sa pinsan. Kahit ayos lang dito na makasal sa lalaking hindi nito ganong mahal, tutol pa rin siya sa ganong setup. Wala, pero may sinabi siya sa akin na alam kong ikaw lang makakasagot. Mataman na pinagmasdan ni Ken ang pinsan, hinintay ang tanong nito. Nakita niya tayo magkasama kanina at napagkamalan kanyang boyfriend ko. Nagselos ba siya? Amused na tanong ni Ken. No, pero nakilala ka niya bilang isang babaero. Lalong na-amuse si Ken sa lalaking tinutukoy ng pinsan at naging interesado. Wala naman kasi siyang ibang nakakasalamuha pa maliban sa mga kaanak. Gusto niya akong paiwasin sa iyo dahil may girlfriend ka na umano? Tonong narunumbat na tanong niya sa binata. Natigilan si Ken. Napaisip kung sino ang girlfriend niya. Bakit hindi ko po alam na may girlfriend ka na? Paranumbat pa ni Arya sa pinsan. Sandali lang. Inunat ni Ken ang kanang kamay at umaktong pinapatigil muna sa pagsasalita ang pinsan. Si Juliet lang alam kong kasama ko lagi at nagpakilalang girlfriend. Sino ba yung lalaki mo? Lalaki ang mga mata ni Arya at natutop ang sariling bibig. Unti-unting lumiliwanag na sa kanya ang lahat ngayon. How? I mean, bakit ka nagpanggap na boyfriend niya? Dahil sa gagong lalaki na nambabaliwala sa damdamin niya. Ramdam ni Arya ang pagkaasar ng pinsan sa lalaking tinutukoy nito at naiintindihan niya ito. Paano ka po nakakasigurong binabaliwala niya si Ate Juliet? Base sa kwento ng pinsan natin at matagal niya ng mahalang lalaking yon. Ngunit may ibang mahalang lalaking yon at ikakasal pa sa iba? Ayoko magmukhang kawawa ang pinsan natin, kaya tinayaan naming isipin nila na may relasyon kami. Malungkot na tumango-tango si Arya. Bigla siyang nakonsensya, naawa sa pinsan. Kaya pala parang umiiwas ito sa kanya. Hindi niya alam ang lalaking lihim nitong minamahal noon pa man ay ang lalaking gusto niya nang angkinin. Hindi niya alam na sobra nitong nasaktan at humihingi pa siya ng tulong dito. What's wrong? Nag-aalalang tanong ni Ken nang mapansing naluluha ang pinsan at malungkot. Mabilis na napakurap ng mga mata si Arya at pinigilan ang sariling napaiyak. Anong pangalan ng lalaking mahal ni Ate Ashley? Oscar. Parang nadulas ang isang paa niya at lumaylay ang mga balikat niya nang marinig ang pangalan. Mabuti na lang nakaupo lang siya sa isang plastic chair. May ideya na siya na si Oscar ang lalaking lihim itong minamahal. Pero nagulat pa rin siya at nakapanghina. Nasasaktan siya hindi dahil sa may ibang mahal si Oscar, kundi para sa kanyang pinsan na matagal na nasasaktan dahil sa kanya. Wait, don't tell me. Di masambit ni Ken ang laman ng isipan at nag-aalinlangan. Nang tumango ang pinsan, napamura siya. Gago talaga ang lalaking yun. Tinuhog niya kayong dalawa ng pinsan ko? Mabilis na hinawakan ni Arya sa brasong pinsan nang tumayo ito at galit na galit. Kung kaharap lang nila, si Oscar, nabugbog na tiyak nito ang kaibigan niya. Kuya, nagkamali ka na iniisip? Kung kaharap lang nila ito. At kinakampihan mo na ang gagong iyon? Singhal pa ni Ken sa pinsan. Kuya, huminahon ka muna. Hindi alam ni Oscar na pinsan ko si Juliet. Nangunot ang noo ni Ken at bumalik na sa pagkakaupo. Napabuntong hininga siya at ang gulo ng mga pinsang babae. Kuya, kailangan natin gumawa ng paraan para magkaayos silang dalawa at di na masaktan pa si Ate Juliet.
Ayoko na mapunta ang pinsan natin sa lalaking siya lang ang nagmamahal. Tutol ni Ken sa nais ng dalaga. No, kuya. Sa tingin ko, si Ate Juliet lang din ang tinutukoy ni Oscar na napangakuan niyang babalikan noon. Tumaas sa mga kiling ni Ken kasabay ng pag-angat ng isang sulok ng labi nito. Kahit pamahal niya si Juliet, gusto ko siyang turuan ng leksyon at mag-effort siya para maagaw sa akin ng pinsan natin. Napangiti si Arya at tinakinontra pa ang pinsan. Inayaan niya siya kung paanong gagawin para sa pinsan niya at bahala na rin siya sa kanyang plano. Yun ang napagkasundoan nilang dalawa at pareho naman nilang gustong maging masaya si Juliet sa bandang huli. Nangunot ang noo ni Juliet nang may dumating na delivery man sa working area nila at siya ang hinahanap. Ma'am, pakireceive po ng flowers for you, ani ng delivery man. Nag-aalinlangan para si Juliet na tanggapin ang bulaklak at may kasamang mamahaling chocolate. Ang ganda rin ng roses at gusto niya ang kulay na mixed color. Ganoon ang mga tipo niyang bulaklak at pinangarap na matanggap mula sa lalaking mahal niya. Nang maalala si Oscar, nagmamadaling kinuha niya ang bouquet. Agad tinignan na nakasulat sa card. Hope you like it. Maging makulay ang araw ko katulad ng mga bulaklak na ito mula na nakapag-usap tayo. Napalabi siya matapos mabasa ang message na nakalagay sa maliit na card. Tanging initial lang nakalagay doon at alam niyang kay Oscar iyon. Please, give me a chance. Basa niya sa ikalawang card na nakalagay din sa bouquet. Wow, ang ganda naman. Kanino galing? Mabilis na naibulsa ni Juliet ang card na hawak at nagulat pa sa biglang sulpot ng kaibigang si Gigi. Hindi ko kilala. Pagkakaila ni Juliet sa kaibigan at nabulol pa. Tumikwas ang kaliwang kiling ni Gigi at pilit hinahanap ang card. Hindi biro ang presyo ng naturang bouquet, kaya't sure siyang mapera din na nagbigay ng bulaklak sa kaibigan niya. Lahat ng empleyadong naroon curious na nakatingin din sa hawak ni Juliet. May naiinggit sa kaalamang bigatin na naging manliligaw ni Juliet. Mabilis ipinatong ni Juliet ang bulaklak sa maliit na working table niya at di pinansin ang tanong ng karamihan. Ang akala niya maisasantabi niya ang lungkot sa bulaklak at message kapag di na pinansin ang nasa paligid. Ngunit wala pang 10 minuto biglang natahimik ang paligid, parang may angel na dumaan. Good morning, sir. Masayang bati ng empleyado kay Oscar nang pumasok sa department area nila si Juliet. Dali-daling lumapit si Justin sa binata at binati. Sir, may kailangan po kayo at personal pang pumunta dito? Kabadong tanong sa binata. Binibisita ko lang babaeng nililigawan ko at gusto kong makita kung okay lang ba siya dito. Walang pag-aalinlangan na tugon ni Oscar. Ginalang tingin sa paligid. Awang ang lahat ng labi ng mga naroon at napatingin sa isa't isa. Inaalam ko sino sa mga naroon ang maswerteng nililigawan ng bata pa nilang general manager. Napayoko ng ulo si Juliet, di dahil nahihiyang malaman ng lahat na siya ang nililigawan ni Oscar. Ayaw niya lang kumalat ng balita tungkol dito at baka makarating sa pinsan niya. Napangiti si Oscar na makita ang ginawa ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Pagkatapat sa working table nito ay bahagya siyang yumuko at bumulong. How are you? Kinikilig ang lahat na makita ang ginawa ng binata. May naiinggit dahil isang intern lang palang makakasungkit sa puso ng binatang general manager nila. Nakangiting lumapit si Justin sa binata at bumati. Sir, wag po kayo mag-alala. Di namin siya pinababayaan dito. Clueless na napatingin si Oscar sa bakla at binibigyan ng social treatment ang dalaga. Kung dahil sa kanya ngayon lang siya nagpakita in public ng interes kay Juliet. Nagbibiro lang si Sir Justin. Pilit na ngumiti si Juliet at palihim na pinandilatan ng mga mata ang supervisor nila. Biglang nalito si Juliet sa inaakto ng dalaga. Ang akala niya, sa kanila lang naka-hide ang true identity nito. Tama po sir. Ang totoo niyan, maraming nakakagusto kay Ma'am Juliet, kaya halos espesyal siya sa lahat. Pagsisinungaling na lamang niya kay Justin. Gustong batuhin ni Juliet ng hawak na papel ang supervisor nila na makitang dumilim ang aura ng mukha ni Oscar. Nagsisimula pa nga lang magpakilig sa kanya si Oscar, mukhang maudot agad dahil sa kadaldalan ng bakla. Sinong nagtatangkang agawin siya mula sa akin? Ang talim ng tingin ni Oscar sa mga naroon, lalo na sa mga kalalakihan. Mabilis niyang hinila sa braso si Oscar, pinandilatan ng mga mata. Oras ng trabaho, kahit huwag kang gumawa ng eksena.
Kapag ako di nagkaroon ng certificate, kasalanan mo. Ines niyang bulong sa binata. Ako ang magbibigay sa'yo at di na kailangan magtrabaho pa. Gustong umikot ng mga mata ni Oscar. Hindi niya akalaing ganito kaoy ito sa pagpapakita ng pagmamahal umano sa kanya. Pero ayaw man niyang aminin sobrang saya niya. Nabibigla lang talaga siya at ang bilis ng binata. Nang maalala ang pinsan, biglang nabawasan ang tuwa na nadarama. Hindi ka ba natatakot malaman ng fiancé mo itong pinagagagawa mo? No, gusto ko pa nga niya makilala eh. Napamalagat ng mga mata si Juliet. Aakala niya nagbibiro lamang ang binata, ngunit seryoso ito. Nang magsalubong ang tingin nila, ngumisi ito. Naghahamon ang tingin sa kanya. Hinahamon siya sa pamamagitan ng pagsama dito upang makilala ang fiancé nito. Ines na inirapan niya to sa halip na sagutin. Excuse me po, sir. Kahit boss ka po dito, hindi ko hayang mabilog mong ulo ng kaibigan ko. Gustong matawa ni Juliet sa kaibigan at nag-alakontrabida na naman to sa buhay ng binata. Pinandilata na Gigi ang kaibigan at pinararating ng tingin nito na higpitan ang garter ng panty nito at wag agad bumigay sa simpleng panglalande ni Oscar. Napabuntong hininga si Juliet. Tama ang kaibigan. Dapat pakipot muna siya, lalo na't ang tagal na siyang naghahanap sa binata. Gusto niyang makita kung paano ito magselos. Sorry pero inaya ko ni Ken na sa labas kumain mamaya at naka-oo na ako. Muli, dumilim ang anyo ni Oscar at hindi natuwa sa narinig. Walang salitang tumalikod at naiwan ang mga nararoon na nagtataka. Napasimangot si Juliet dahil sa biglang alis ng binata. Di niya akalaing pikunin to at madaling sumuko. Miss, sorry, napasobra yatang katabilan ng dila ko. Paghingi ng pamanhin ni Justin. Ayos lang, wag ka masyadong mabait sa akin at baka mapansin nila. Aniya sa mahinang tinig lamang at halos itaboy palayo na ang bakla. Pagkalabas ni Oscar sa working area nila Juliet, agad niyang tinawagan ng abuela. Napangisi siya ng dumiretso sa smoking area para kahit papano kumalma ang sarili. You cannot beat me. Aniya habang nakatanaw sa malayo na parabang nakikita doon si Ken. Lumipas sa maghapon at naunang lumabas ng kumpanya si Oscar. Umangat ang isang sulok ng labi niya na makita si Ken na naghihintay sa parking area at sa kotse na ang dala. Nilapitan niya ito at binate. Si Juliet bang sinusundo mo? May iba pa ba akong girlfriend dito? Aroganteng sagot ni Ken sa lalaki. Kung di lang siya makapagpigil, nasuntok niya na ito. Kung ako sa'yo, huwag ka na maghintay at hindi siya sasama sa'yo. Ngumisi si Ken at namula habang nakasandal sa nakasarang pinto ng sasakyan. Mukhang sigurado ka na hindi siya sasama sa dinner date namin. Nang uuyam niyang tanong dito. Naghibit balikat si Oscar at ngumiti. Minsan ang naging ang puso niya at babawiin ko yon. Natawa si Ken at nang-aarok ang tingin sa lalaki. Sigurado ka ba mapapaibig mo siyang muli? Muli siyang ngumisi. Dude, sa gwapo kong to at may pera. Sa tingin mo mas pipiliin ka niya kaysa sa akin? Ikaw na dati siyang binaliwala at nagsisimula palang magpayaman. Nainsulto si Oscar sa huling sinabi ng lalaki. Mukhang pinaimbestigahan pa siya nito para lang masiguro na sa kamay nito ang bagsak ni Juliet. Well, hindi maganda kung walang thrill bago makuha ang gusto. Kapag hindi pa siya sumamangin sa akin, hahayaan kita na makabawi sa kanya. Humulmang matipid ng ngiti sa labi ni Oscar, hinawakan sa balikat si Ken. Hindi ko kailangan ng pagpapaubaya mo. Kahit mas mayaman ka, hindi ako nababahala dahil hindi materialistic si Juliet. Totoo, napangiti si Ken at nagustuhan ang huling sinabi ng lalaki. Sa lahat ng sinabi nito, doon siya agree. Totoo na hindi materialistic ang pinsan niya. At kung yon ang pagkakakilala ng lalaki kay Juliet, it means hindi totoong baliwala lang dito ang pinsan niya noon. Tumalikod na si Oscar na makitang naglalabasan ng empleyado ng kumpanya. Dumiretso siya ng sariling kotse at tanaw mula doon ang kinaroroonan ni Ken. Pumalatak si Ken nang wala na si Oscar sa harapan niya. Na makitang pinsan na naglalakad papalapit sa kanya, umalis na siya sa pagkakasandal sa sasakyan at tumayo ng tupid. Let's go? Ken, I'm sorry pero hindi ako po pwede ngayon. Napumara sa isipan si Ken na marinig ang sinabi ng pinsan. Napasulyap siya sa sasakyan ni Oscar para nakikinita niyang pinagtatawanan siya nito. Muli, binalik niya ang tingin sa pinsan at niyakap to. What happened? May problema ba o may taong pumipigil sa'yo?
Nagulat si Juliet sa pagiging extra sweet ng pinsan, pero gumanti na lamang siya ng yakap sa bebang nito at tumingala siya. Kung titingnan, parang sweet couple sila na naglalambing sa isa't isa. Kailangan kong dalawin si Lola Karina at may sakit. Nangunot ang noon ni Ken at di kilala ang taong tinutukoy ng pinsan. Lola siya ni Oscar pero hindi niya alam. Close kami ng abuela niya. Paliwanag ni Juliet sa pinsan. Son of a bitch! Naggalit ang bagang ni Ken at halos sarili lang nakakarinig sa pagmumura niya. Pumalatak siya. Ang dami namang obstacles sa pagitan ng dalawa. Ewan na lang niya kung magtagpo sa finish line ang tadhana ng dalawa. Huwag ka nang magalit, bawi ako bukas. Kinurot pa niya sa magkabilang pisngi ang pinsan. Napahigpit ang hawak ni Oscar sa manibela habang matalim ang tingin sa dalawang magkayakap. Kung nakamamatay lang ang tingin, sigurado, tumba na ang lalaking gustong umagaw kay Juliet mula sa kanya. Alright, gusto mo ba ihatid kita? Ani Ken. Nakangiting umiling si Juliet sa pinsan. Wag na, dala ko naman ang motorcycle ko eh. Napatingin si Ken sa hardy na motor ng pinsan. Sadyang tinakpan nito ang tatak ng sasakyan para magmukha lang mumurahin. Mahilig talaga ang pinsan sa ganong sasakyan at mas gustong ganon ay maneho sa lansangan. Napatingin si Juliet sa cellphone nang tumunog iyon. Pagkakita ng nurse ang tumatawag, agad niyang sinagot iyon. Miss, pinatatanong po ni Lola kung nasan ka na. On the way na po at kakalabas ko lamang sa trabaho. Okay po, ingat kayo sa biyahe. Hihintayin po kayo ni Lola. Ngumiti ang nurse kahit di nakikita ang kausap. Napabuntong hininga si Juliet pagbaba ng tawag. Naiinis na naman siya kay Oscar. Ito kasi ang dahilan kung bakit sumama ang pakiramdam ng matanda at ayaw kumain. Ano bang nangyari sa lola niya? Tanong ni Ken. Hindi ko alam kung anong sinabi ng gagong yun sa lola niya at sumama ang loob. Ayaw kumain ng matanda at gusto ko makausap upang maibsan ang sama ng loob at alalahanin. I see. Mautak ang kumag. Naibulong ni Ken. May sinasabi ka? Parang nabibinging tanong ni Juliet. Nothing. Ngumiti si Ken saka hinalikan sa noo ang dalaga. Tawagan mo ako kung kailangan mo ng sundo o ng tulong. Nakangiting tumango si Juliet at lumayo na sa pinsan. May nakalimutan ka. Tawag ni Ken sa dalaga bago pa to makalayo sa kanya. Nagtatanong ang tingin ni Juliet sa pinsan paglingon dito. Gumuso si Ken at pinaling ang kanyang pisngi sa harap ng pinsan. Naiiling na bumalik si Juliet sa pinsan at pinagbigyan ang gusto ng pinsan. Humalik siya sa pisngi nito bago nagmamadali ng umalis. Naihampas ni Oscar ang nakakuyom na kamay sa manibela na makita ang ginawa ng dalaga. Muli, pinukol ng matalim na tingin si Ken. Kung hindi lamang tinted ang salamin ng sasakyan niya, tiyak pagtatawanan siya ng lalaki kapag nakita ang reaksyon niya. Sinadya talaga nito ang lahat at nakangisi pa itong lumingon sa kinaroroonan niya. Hinintay ni Ken na makalayo pang pinsan bago nilapitan sa sasakyan si Oscar. Nakangising kinatok niya ang bintana nito at saka ipinatong ang siko sa bubong ng sasakyan. Nang bumaba ang salamin ng bintana, ang madilim na anyo ni Oscar ang bumungad sa kanya. I don't care about the kiss. Inunahan na ni Oscar ang lalaki. Ang asawa nga naaagaw. Ang girlfriend pa kaya? Umangat ang isang sulok ng labi ni Ken habang matama na nakikipaglaban ng matalim na tingin sa lalaki. Ang lakas talaga ng apog nito at ang taas ng confidence na maagaw sa kanya sa Juliet. Kung di lang naisip na pahirapan to, gusto niyang sabihin na ang childish nito. Nagawang gamitin ang abuela para lang di matuloy ang date sana nila ng pinsan. Isasara na sana ni Oscar ang salamin sa bintana ng sasakyan nang maalala si Arya. Alam ko, pinsan mo si Arya. Tumaas ang mga kilay ni Ken at hinintay ang iba pang nais sabihin ng lalaki. Kaibigan ko siya, pero kapag pinagpatuloy mo pang pag-aagaw sa akin sa babaeng mahal ko, hindi ko na i-consider ang relasyon ninyong dalawa. Banta niya kay Ken. Mahal mo? Mukhang nagulat pang tanong ni Ken sa lalaki. Marunong ka palang magmahal ng babae? Nang iinsultong dugtong pa ni Ken. What do you mean? Galit na tanong ni Oscar sa lalaki at mabilis na nilabas ang kamay sa bintana ng sasakyan upang maabot ang collar ni Ken. Nabigla si Ken sa ginawa ng lalaki kaya kamuntik nang humalik ang nguso niya sa bintana ng sasakyan. Halatang piko na talaga ang lalaki kaya ginatungan pa niya upang lalong magalit. Sorry dude.
Narinig ko lang ang kwento ni Juliet sa kaibigan niya na bakla ka, kaya hindi kanya nagustuhan. Sa halip na mapikon, ngumisi si Oscar. Sa pagkakaalala napasaya ko siya at satisfied siya sa performance ko noon. Bigla, nabura ang ngiti sa labi ni Ken at ipinasok ng kanang kamay sa bintana ng sasakyan. Hinatak niya rin sa kwelyo ang lalaki at halos magdikit na ang kanilang pisngi. Jerk, pinakailaman mo na siya? Halos magigtingan ang panganikan at talagang babangasan niya ng mukha nito. It is none of your business, asshole. Singhal ni Oscar sa lalaki. Hindi niya intensyon na may ibang makakaalam sa nangyari sa kanila ni Juliet noon, pero napipikon na kasi siya sa kayubangan nito. Sinara niya ang bintana bago pinaharurot ng alis ang sasakyan. Bastard! Galit na bulyaw ni Ken sa lalaki kahit hindi na siya nito naririnig. Talagang lalo niya tong pahihirapang makuhang muli si Juliet dahil sa kaarogantehan nito.